Eksklusibong nakausap ng GMA News ang ina ng Pilipinang drug courier na binitay sa China. Anya, hirap pa silang tanggapin ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Samantala, ipinag-utos ni Justice Secretary Laila De Lima sa NBI o National Bureau of Investigation na tugisin ang nag-recruit sa Pilipina. Dagdag pa ni De Lima, tila nagiging target ng mga drug syndicate ang mga overseas Filipino worker. May live report si John Consulta. John? Jessica, matapos nga dumating ang ina at anak ng Pinoy death convict na binitay kahapon sa China matapos nga magpasok ng illegal na droga, ay patuloy naman nilang inaantabayanan ngayon itong pagdating ng abo ng binitay na Pilipina na ayon sa DFA patuloy pa rin daw pinoproseso ang mga dokumento. Pinatutugis na ni Justice Secretary Laila De Lima sa National Bureau of Investigation ang sinasabing recruiter ng binitay na Pilipina sa China. Kinilala lamang ang naturang recruiter sa pangalang Jarius. Malaki ang indikasyon na may sindikato. So we will start with the identification of the alleged recruiter. And from there, pwedeng i-expand na baka other members of the syndicate. Ginagamit lang sila ng mga sindikato. So yun ang palagi talagang tinututukan. Ang NBI handa umanong makipagtulungan sa pamilya ng Pilipina. Aminado si De Lima, nagiging target ng drug syndicates ang ilan nating kababayang overseas worker. Ito raw ang pilit na sinusolusyonan ng ating pamahalaan. Alam nga nila na marami tayong OFWs. We are a sending country. And in the whole world, we have about, roughly 10 million overseas workers. Sa dami kasi ng mga OFWs natin, I can speculate na isa yan sa mga reasons kung bakit paborito, quote-unquote nila, gamitin ang ating mga kababayan. Kagabi, nakabalik na sa bansa ang ina at anak ng Pilipinang binitay sa China. Bagamat mailap sa media, pumayag ang ina na makapanayam siya ng GMA News. Hindi pa rin daw niya matanggap ang sinapit ng anak. Magdadala mo at pinipigilan ko yung sarili ko. Kung nga siya nakapit Ang isa sa dalawang anak ng Pinay, hindi pa raw alam ang sinapit ng kanyang ina. Wala pa raw planong ipaalam ito sa bata, kaya ililipat daw siya ng eskwelahan. Sa kabila ng natuloy na pagbitay sa kanilang kaanak, nagpapasalamat pa rin daw sila sa naging tulong ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa amin, sa Kajal Pinay, sa DFA, at sa mga konsulado sa aming napuntahan. Patuloy pa rin daw pinag-uusapan ng pamilya Jessica kung saan daw permanenteng ilalagak itong abo ng Pinay death convict na binitay sa China. Pero ayon sa kanyang ina ay sa oras ito'y dumating, ito'y mananatili muna sa kanilang tahanan. Bagamat ano man ang kanyang sinapit ay patuloy pa rin daw nila itong makakasama. Jessica. John, bakit daw natatagalan ang pagproseso na-cremate na yon? Tama ka doon Jessica, no? Yung din pinagtataka ng pamilya dahil kung matatandaan natin doon sa mga naunang death sentence na ipinatupad sa China, umuwi na kasama na nitong mga pamilya, itong mga abo ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, ayon sa DFA, patuloy pa rin daw inaayos ilang mga dokumento na dahil nga gusto ng pamilya na umuwi na rito sa Pilipinas kung kaya't nauna na silang dumating dito sa ating bansa at naiwan doon yung abo. Jessica. Okay, ang alam lang ng pamilya ngayon ang nag-recruit dito sa Pilipinang ito ay yung first name niya, yung Jarius, yun yung recruiter. Bukod dito, may iba pa bang alam itong ina ng nung binitay, John? Jessica, yung isa sa mga impormasyon na maaring maibigay nitong pamilya, no, mahalaga para sa investigasyon na maaring ikasa ng NBI, ay una, yung modus na isinagawa nga nitong Jarius at yung kanyang kasama. Alam mo Jessica, medyo kakaiba yung estilo nila. No? Kung yung iba, direktang nire-recruit yung mga maaring gawing drug courier, ito ay sa loob ng jeep nangyari habang nasa isang biyahe sa Bataan. At ang nangyari daw Jessica ay parang nilalakasan lang daw yung kwento nung dalawa na nagsasabing kailangan daw nila ng mga tao para nga sa isang trabaho abroad. At doon na nga raw natuksot na lumapit at magtanong itong
Pinay death convict. Nagtanong na kung anong klase ng trabaho at doon na nagsimula hanggang sa nagpunta na ngayon itong Jarius sa mismong bahay nila dito sa Metro Manila kung saan kinumbinse yung kanyang mga pamilya na isama na doon sa kanilang pagpunta sa abroad at hindi nila alam na yun na pala ang patutunguhan ng kanilang anak. Jessica. Maraming salamat, John Consulta.